lalong umiigting ang atensyon sa rehiyon habang mas lumalalim ang usapin tungkol sa potensyal na paglipat ng Japan ng Abukuma-class destroyer escort sa Philippine Navy. Mula sa mga initial discussions, umabot na ang talakayan sa isang mas agresibong opsyon, ang tinatawag na hot transfer, isang mekanismong maaaring magbago sa paraan ng defense cooperation hindi lamang sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa Indo-Pacific. Sa ilalim ng hot transfer, agad na ipapasa ng Japan ang mga barko sa kanilang kasalukuyang kondisyon, operational at handa ng gamitin, hindi na kailangan pang dumaan sa mabagal at magastos na proseso ng refurbishment o modernization bago ito i-turn over. Sa ganitong setup, mas mabilis na makapagsisimula ang Philippine Navy na gamitin ang mga barko para sa patrol, maritime security operations, training, at iba pang misyon na ngayon ay hirap saklawin dahil sa kakulangan ng malaking surface combatants. Ayon sa isang source na nakakasubaybay mismo sa mga usapan, ang hot transfer ay may malinaw na operational advantage. Sinabi niyang, kapag napagdesisyunan ng dalawang gobyerno, mabilis na makakapagpadala ang Pilipinas ng crew sa Japan upang sumailalim sa training at pamilyaritasyon. Kapag handa na, sila mismo ang magpapabalik sa mga barko papuntang Pilipinas. Dahil dito, nababawasan ang dead time mula approval hanggang actual deployment, isang bagay na napakahalaga lalo na't patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea at tumataas ang pangangailangan para sa agarang maritime presence. Para sa Philippine Navy, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon at strategic coverage. Sa ngayon, limitado pa rin ang kakayahan ng bansa pagdating sa malalaking surface combatants at umaasa pa rin ito sa mga lumang second-hand ships mula Estados Unidos at South Korea. Bagamat may modernong Jose Rizal-class frigates na, kakaunti pa rin ang bilang na ito para matugunan ang pangangailangan sa malawak na maritime domains ng Pilipinas. Sa posibleng pagdating ng Abukuma-class, mas mapapalawak ang saklaw ng Navy at mas mabibigyan ng presensya ang West Philippine Sea, Philippine Rise, Sulu Sea at mga choke points na kritikal para sa seguridad. May mga analyst na naniniwalang ang hot transfer ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng defense cooperation sa rehiyon. Sa laki ng naval modernization ng Japan, maraming barko ang inaasahang ide-decommission sa mga darating na taon. Kung mapapatunayan ng Abukuma-class transfer na epektibo ang hot transfer mechanism, maaaring maulit ito at maging regular na channel ng capability support mula Japan patungo sa Pilipinas. Ito ay magbibigay daan para mas mabilis na mapalakas ang fleet ng PN, isang bagay na mahirap makamit kung procurement at local shipbuilding lamang ang pagbabasihan. Higit pa rito, ang posibleng paglipat ng mga barko ay malinaw na patunay ng lumalalim na strategic partnership ng Japan at Pilipinas. Sa mga nagdaang taon, mas naging aktibo ang dalawang bansa sa joint maritime exercises, high-level defense dialogue, training exchanges at pagpapatibay ng mga bilateral agreements gaya ng Reciprocal Access Agreement, RAA. Ipinapakita ng Japan sa pamamagitan ng handang pagbibigay ng operational ships ang pagbabago sa kanilang defense posture mula sa pagiging maingat tungo sa pagiging mas proaktibo sa pagtulong sa mga partner nations na humaharap sa lumalalang security challenges. Kapag inaprubahan sa Tokyo, inaasahang posibleng dumating ang unang Abukuma-class ship sa Pilipinas sa mas maikling panahon kaysa tradisyonal na transfer procedures. Ang pagdating ng mga barkong ito na sakay ng Filipino crew na sinanay sa Japan ay magiging simbolo ng tiwala, kooperasyon at pagkakaisa sa harap ng mga pagbabago at banta sa Indo-Pacific region. Dagdag pa nito, ang pagdating ng mga barko ay magiging malinaw na pahayag na ang Pilipinas ay handang palakasin ang sarili nitong maritime defense capabilities
habang pinapalalim ang partnership sa mga bansang handang tumulong. Tulad ng sinabi ng isang defense analyst, hindi man pinakabagong teknolohiya ang dala ng Abu Quma class. Ngunit sa sitwasyong hinaharap ng Pilipinas, ang bawat dagdag na barko ay may napakalaking halaga. Sa panahon kung kailan dumarami ang maritime incursions, regional tensions at pangangailangang protektahan ang karagatan, ang hot transfer ay maaaring maging mabilis, praktikal at epektibong hakbang para palakasin ang Navy sa ngayon. Nananatiling mataas ang inaasahan habang hinihintay ang pinal na desisyon ng pamahalaan ng Japan. Kung magtutuloy ang hot transfer, hindi lamang ito magpapalakas sa Philippine Navy. Maaari rin itong magsimula ng bagong era ng defense cooperation na mas mabilis, mas bukas, at mas agresibo sa pagtugon sa mga hamon ng rehiyon.